Magandang hapon po. Natupok po ang mga bahay ng abot sa 1,000 pamilya sa Quezon City kagabi. 3 ang nasugatan kabilang 2 fire volunteer. Nakatutok si Jonathan Andal. Oh my gosh. Grabe. Kita mula sa Skyway ang dambuhalang apoy na ito na tumupok sa mga bahay sa Barangay Tatalon, Quezon City kagabi. Malawak ang sunog, nasakop ang 3 purok. Nagkaubusan pa ng tubig, kaya ang mga residente tulong-tulong sa pag-igib. Dikit-dikit at yari sa kahoy ang karamihan sa mga bahay kaya mabilis ang pagkalat ng apoy. Wala kami kahit isang nakuha. Wala. Wala kaming dala kahit isa. Sabi ng mga kapitbahay, nagsimula ang sunog sa bahay na walang naiwang tao. Kuryente, pumutok sa kanila kasi ang bilis ng apoy sa kanila kasi kahoy lang sa kanila eh. Alis po tayo ng bahay. Siguraduhin po natin na yung mga electrical appliances po natin na nakasaksak ay nakatanggal. Mayroon 3 na nagtamo ng minor burns, 2 fire volunteers at 1 residente. Nasa 1,000 pamilya ang nasunugan. Kailangan namin kahoy para makapagpagawa ng bagong bahay. Ang ating local government, meron silang cash assistance na binibigay. Talagang 5,000 to 10,000 per family. Depende ho sa kung sharer, owner o renter. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Balita sa mga motorista, wala pang piso ang nakaambang taas presyo sa petrolyo ngayong Martes. Sa tansya ng oil industry sources, 60 centavos hanggang 85 centavos ang inaasahang pagtaas sa kada litro ng diesel, habang 40 centavos hanggang 65 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng gasolina. Patuloy na magpapaulan ng low pressure area na ngayon nasa Bicol Region. Huling namataan ng pag-asa ang LPA sa Monreal, Masbate. Mababa pa rin ang tsansa na maging bagyo ito. Batay sa datos ng Metro Weather, bukas posible ang pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, ilang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas at maging sa Metro Manila. Maging I am ready dahil posible po ang katamtaman hanggang matitinding ulan na maaring magpabaha at magdulot ng pagguho ng lupa. Sugatan ng isang rider na madisgrasya sa parking lot sa Parañaque. Ayon sa Parañaque Traffic Bureau, dumaraan sa parking lot ng isang ospital ang biktimang sakay ng motorsiklo nang biglang umarangkada ang isang nakaparadang SUV at sinalpok siya. Nakatalo ng rider na isang Yemeni national bago pumailalim ang motorsiklo sa SUV. Wasak ang motorsiklo. Nadamay rin ang isa pang nakaparadang kotse na tumama pa sa puno. Ayon sa mga otoridad, nasa loob ng SUV ang driver nitong 80 years old. Nagkasundo naman ang mga nasangkot sa aksidente. Sasagutin daw ng nakabangga ang pagpapagamot ng biktima at pagpapagawa sa mga nasirang sasakyan. Sina Cocoy De Santos at Angel Guardian ng Running Man Philippines nagkakamabutihan na nga ba habang si Derek Monasterio naliligaw nga ba kay El Villanueva? Ang back-to-back aminan sa chika ni Katatibayan. Tapos na ang airing ng Running Man Philippines pero tuloy-tuloy pa rin daw ang komunikasyon ni Cocoy De Santos at Angel Guardian. Dati nang may nakakapansin ng closeness nila on screen. Si Cocoy, aminadong matimbang talaga sa puso niya si Angel. Happy kami ngayon ni Angel at kahit pa madalas wala kaming work, nagkikita kami. Minsan kami dalawa, minsan si Buboy. Naliligaw na ba si Cocoy kay Angel? Special friend ko yun. Si El Villanueva naman, mas naging close daw sa ka-love team na si Derek Monasterio nang matapos ang Return to Paradise. Nitong Valentine's Day, nag-gym date pa sila. Hindi pa raw BFGF ang status nila ni Derek, pero inamin niyang nanliligaw ang aktor. After ng show, mas naging stronger yung bond namin. Mas madalas na kami nagkikita and ang laki ng improvement sa communication namin. Like, we are very honest with each other. Ang laki ng growth niya sa sarili niya. May initiative siya to do that. So much effort. Katatibayan updated sa showbiz happenings. May natagpong debris ng isang light aircraft malapit sa crater ng Bulkang Mayon ayon sa Kamalig MDR-RMO.
Inaalam pa ng otoridad kung ito ang Cessna plane na napaulat na nawawala kahapon na may 4 na sakay, kabilang ang 2 Australian national. Nakatutok si Katrina Son. Kita sa video na ibinahagi sa social media page ni Albay Representative Joey Salceda, ang debris ng Cessna aircraft malapit sa bunganga ng Bulkang Mayon. Sakop ito ng Barangay Kirangay sa Kamalig. Sa mga litratong ibinahagi rin ni Salceda, kitang-kita ang sirang eroplano. Sabi ni Salceda, nasa higit 300 metro ang layo nito mula sa crater o bunganga ng bulkan. Ang Tactical Operations Group naman ng Philippine Air Force nagsasagawa ng aerial survey sa crash site. Sabi ng Public Information Officer ng Kamalig MDRRMO sa Super Radio DZBB. Sa kabila ng paghahanap sa Cessna plane at sa 4 na sakay nito, iniutos ni Kamalig Mayor Carlos Baldo Jr. na mag-pull out ang mga rescuers sa lugar. Mayor Caloy pulled out the on-foot respondents. So, kasi hindi na po talaga kayang mag-venture out doon po sa location na na-survey ng aerial team. Na hindi na po talaga kayang lumapit doon by foot. So we have to pull out the responders and directed them to hold their operations. Mas mahihirapan daw kasing puntahan ang pinagbagsakan dahil nasa loob ito ng 6-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan. Mas makakabuti raw munang matukoy ang eksaktong lugar ng pinagbagsakan bago muling i-deploy ang mga rescuer. Because po the actual crash site is more or less 2 kilometers away from the actual crater of Mayon. So it is very hard to reach by foot. Nasa alert level to ngayon ang Mayon Volcano. Ibig sabihin, binabantayan pa rin sa posibilidad ng muling pag-aalboruto nito. No-fly zone din dapat ang bulkan. Kaya isa sa mga tanong ng mga otoridad, paano napadpad doon ang eroplano? Bukod dito, sabi ni Florese, salungat daw ang ruta ng 6-seater aircraft. Papunta kasi dapat itong Metro Manila kahapon pagkagaling sa Bicol International Airport. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Ayon po sa Civil Aviation Authority of the Philippines, hindi pa nila makumpirma kung ang nakitang eroplano ang nawawalang Cessna plane. Hindi sila makalapit dahil sa lokasyon ng sinasabing debris. Ramdam rin ang masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa binabantayang low pressure area. Sa Butuan City, inilikas ang ilang residente dahil sa hanggang baywang na baha. May mga naitala rin pagguho sa ilang lungsod. Nakatutok si Dano Tingkong. Delikado. Nagpapatrolya mga sundalo sa Barangay Liberty sa Ormoc, Leyte nang maabutan ng pagguho ng lupang bahagi ng bundok sa gilid ng Panilihan River. 2 araw na raw naobserbahan ang landslide doon bunsod ng patuloy na pag-ulan. Magsasagawa raw sila ng clearing operation sa apektadong bahagi ng kalsada. May pagguho rin ng lupa sa Barangay De Oro sa Butuan City. Kita pa sa video ng Butuan City PIO ang mga lupa at bato na humambalang nasa kalsada. Sa isa pang barangay, nagsagawa rin ng clearing operation dahil sa punong nabuwal ng malakas na hangin at ulan. Baha naman ang problema sa ibang barangay. Agad inilikas sa mga stranded kabilang ang mga sanggol at kabataan. Dahil din sa masamang panahon, 7 pamilyang inilikas ng lokal na pamahalaan ng Kandihay, Bohol. Delikado kasi sa baha at pagguho ang kanilang lugar sa Barangay Kanawa. Ayon sa Pag-asa, dulot ng low pressure area na nasa silangan ng Tacloban, Leyte ang masamang panahong nararanasan sa Visayas at Mindanao. Para sa GMA Integrated News, Dana Tingkong, nakatutok 24 oras. Ipinakilala ng top 40 candidates ng Miss Universe Philippines 2023. Aside from their wit and beauty, kaabang-bang din ang advocacies and stories ng mga kandidata. May pageant veterans, single mom, title holders at pageant newbies. Kabilang dyan si mga lihim ni Urduha star Michelle D na muling susubok na iuwi ang korona ng MUPH. Sa kanyang Instagram post, inunleash ng Kapuso actress ang kanyang fierce beauty queen persona na sinamahan pa ng caption na it's time to write a new story, #DPatapos. It's about purpose bigger than one's ambition nga raw, sabi ni Miss Universe Philippines 2023. Ayon kay pageant director, Shamsi Supsupli.
All-out performance ang hatid ng The Clash Singers na nangharana sa kapusong Ilocano sa pagdiriwang ng Kanawidan Festival 2023. Yan ang report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nakisaya sa Governor's Night ng Kanawidan Festival 2023 ang The Clash Singers na sina Jessica Villarubin, Marian Osabel, Thea Astli at Gareth Bolden. Masaya raw ang The Clash Singers na makapagtanghal sa harap ng Ilocano fans. Masaya raw sila sa kanilang experience sa Ilocos Sur, lalo na sa magagandang lugar at masasarap na pagkaing tatak Ilocano. Sobrang saya. Tsaka overwhelming, ang dami nila. Ang daming tao. Na-shock kami nung paglabas namin na, ay ganito pala. Napakasayang experience. It's so good to be back here in Bigan. Sana mas marami pa kaming time dito na pwede pagkain. Ilocano dish na dinengding. Gusto ko matikman. Sa pagtatapos ng Kanawidan Festival 2023, highlight ang fireworks display na tumagal na mahigit 10 minuto. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Ivy Hernando, nakatutok 24 oras. Para raw maiwasan ng risky behavior, isinusulong sa Kamara ang pagpapataw ng parusa kung magbebenta ng alak sa mga menor de edad. Yan ay tinutukan ni May Bermudez. 2 buwan nang nagtitinda ng alak si Milet sa maliit niyang pwestong ito sa Barangay Bago Bantay, Quezon City. Marami raw kabataan ang bumibili ng alak na napag-uutusan lang daw ng mga magulang. Pero hindi raw niya pinagbebentahan dahil may ordinansa sa lungsod na nagbabawal sa pagbebenta ng alak sa edad 18 pababa. Sinasabi namin na papuntahin mo na lang dito si Papa or papuntahin mo dito si Mama or balik ka na lang pagkasama mo sila. Isinusulong sa Kamara ang panukalang batas na tuluyang magbabawal sa pagbebenta ng alak sa mga menor de edad. Sa ilalim ng panukala, ipagbabawal ang pagbebenta sa mga menor de edad. Bawal din silang bumili o kumonsumo ng alak, pati ang misrepresentasyon o pagpapanggap na nasa legal na edad na ang bumibili. Kailangan may ipasa ang House Bill 1676 para maiwasan ang pagdami ng mga batang maagang nalululong sa pag-iinom at sa mga ibang bisyo. 10,000 hanggang 50,000 piso ang multa. Ipagko-community service o rehabilitative counseling ang lalabag. Dagdag ni Arogansya, ang exposure aniya ng mga kabataan sa alcohol ay maaaring magdulot ng di maayos na brain development at kadikit ng risky behavior. So ngayon pa lang dapat mamulat ang mga kabataan dito sa mga sistema na hindi biro, na kailangan silang matuto ng maaga sa disiplina para sa sarili. At yung mga matatanda na nag-iisip para sila ay mga abuso ng kabataan, ito maaaring masimulan natin. Nauna nang inihain sa Kamara ang isa pang panukalang batas na nagtatakda ng minimum legal drinking age sa bansa. Para sa GMA Integrated News, May Bermudez, nakatutok 24 oras. Hilig mo ba ang Indonesian delicacy na goreng? Aba, hindi mo na kailangan mag-ibang bansa para matikman ang katakam-takam na pagkain na yan. Kaya naman, it's time na matikman mo ang sikat na goreng with a Filipino twist sa Santa Ana, Maynila sa pagtutok ni Cedric Castillo. Kapag sinabing Santa Ana, Manila, bida ang makasaysayang simbahan nito na panahon ng mga Kastila pa nakatayo. Pero may iba pa na bida-bida rin sa paligid. Sa kabilang bakod lang, mainit-init pa ang tapsihan ng negosyanteng si Joven. Ang kanilang pambato, hindi silog, kundi gorlog, as in goreng at itlog. Yung sa goreng po, naano po namin siya sa Indonesian rice po. Fried rice po na may halong gulay po. Sinutoy po namin siya sa butter. Then may konting twist ng spicy sauce po. Ginawan lang po ng twist namin na Pinay version naman po. Ikaw na ang mamimili kung alin sa chicken, tapa, longganisa, hotdog, sausage at iba pa ang itatande mo sa gorlog. At eto pa, only rice. Liempo, tsaka mga chicken wings na iba-iba yung flavor. Hindi na sobrang alat. Meron siyang certain lasa na spice na secret daw eh.
parang na-curious ako kung ano yun, kaya sinubukan ko. It's time! Sa kalye naman ng Suter, sunod-sunod ang pagpipilian. May tusok-tusok at may mamihan kung saan 40 pesos lang, sulit na raw sa sahog at sa sabaw. Beef po talaga, sir. Sa sabaw, sa soup. Nakababad siya. Masarap kasi. So, mamili. 13 taon na raw patok sa lugar ang timpla nitong mami. Unlimited bawang, unlimited pechay bagyo. Sa sabaw, lasang-lasa yung beef. Gahol man sa oras o kapos man sa budget, hindi na raw kailangang magpakalayo-layo pa. Malay nyo, napakalapit lang na mga pwedeng magpabusog sa ating mga mata at sa ating mga tiyan. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Sa latest episode ng aking podcast na Updated with Nelson Canlas, excited ang tambalang Bianca Umali at Ruru Madrid sa kanilang ginagawang serye na The Right One. Nag-share sina Bianca at Ruru ng ilang personal na bagay tungkol sa kanilang relasyon. Nagkomento rin si Bianca sa pag-amin ng dati niyang ka-love team na si Miguel Tan Felix tungkol sa kanilang naging relasyon. Actually, partly nga mas I felt happiness pa for him because finally he was able to talk about what happened to us. I couldn't say that we are friends kasi not as barkada friends. Kung pag-uusapan naman talaga yung naging journey din namin together, hindi rin naman talaga may pagkakailanan. Naging parte kami ng career ng isa't isa. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Salamat, Nelson. Mala Best Actress po ang nakakaaliw na pag-acting ng isang fur baby sa social media. Ang Shih Tzu na si Mulan, tila hook na hook sa hit Kapuso series na Maria Clara at Ibarra. Kawawang-kawawa na si Maria Clara. Sobra ng pang-aapi sa kanya. Sobra. Naka-costume pa si Mulan ala Maria Clara para sa kanyang acting performance. Ang asong kunwari inaapi may kasama pang nginig habang papikit-pikit na tila umiiyak. Ayon sa fur mom niyang si Kai, 1 year na raw umaarte ang kanyang alaga. Tinuruan daw niya umarte si Mulan nang mapansin niyang nagpapaawa effect ang Shih Tzu na gusto raw noon umakyat sa kama. At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong weekend. Mula sa tahanan, ang katotohanan, ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil di natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. magandang balita mga kapuso. Kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.